Magandang gabi po sa inyong tanan. Ako po si Hiron Jonen Machos at ngayon magsisimula na ang video conference na ito. Ngunit bago tayo talaga magsimula, magpanalangin sa muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Po sa inyong lahat, again, ako po si Hiron John Emadios. At ngayon, sa video conference na ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagiging Asyano. At ito ay nagrepresenta sa isang maikling kwento na kung saan ipinangalan na Mahal Kong Asya. So wala na bang paalaman? Sasabihin ko na ang isang maikling kwento na kung saan ito ay nagpapakita sa isang papalaga sa mismo o sa mga Pilipino o mga Asyan. Now, wala na ba? Sige na. Mahal Kong Asya. May isang batang babae na tinatawag na Mary na pinahahalagahan ang kanyang bansa na ang pagiging isang Pilipino o kilala rin bilang isang Asyano mismo. Kung saan nagkaroon ng isang kaganapan na tinatawag na Miss Universe 2023 kung saan siya ay napili upang maging isang kinatawan sa bansang Pilipinas. Nagpakita siya ng isang kamangha-manghang mga kasuotan na nagpapakita ng mga tradisyon at kultura ng pagiging isang tunay na Pilipino. Nagpakita pa siya ng isang maliit na sayaw ng karinyosa upang matulungan ang mga manonood na makita kung gaano kahanga-hanga ang tradisyon. Kasunod nito, nagbigay siya ng talumpati kung gaano kahanga-hanga ang kanyang kultura at kung paano natin dapat yakapin ang kagandahan ng pagiging Pilipino. Sa huli, nanalo siya sa unang pwesto at kinailangan niyang magbigay ng talumpati tungkol sa kanyang pasasalamat na nagsasabing, "Nakakamangha ang pagpunta dito upang kumakatawan sa aking minamahal na bansang Pilipinas na ipinagkita ang aking tradisyon sa inyo na aking tagapakinig kahit na hindi ako. Unang lugar ako ay nagpapasalamat pa rin na ibahagi sa inyong lahat ang aking kahangahangang bansa. Sa sandaling muli, ako ay kandidato bilang isa para sa Pilipinas at dapat natin yakapin ang pagiging isang Pilipino." At yan ang nagtatapos sa maikling kwentong Mahal Kong Asya. Ngunit, na ba kayong tanong? O kung hindi, ako na magtatanong sa inyo. Yes, Makaeg. Para sa iyo po, bakit ba mahalaga ang kwentong ito? Dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino o mga Asyano, ang kanilang kultura at ang kanilang pagkatao sa bansa o mundo. Yes, Severino.
Ano po ba ipinakita ni Mary sa mga tao? Ipinapakita niya kung gaano kahanga-hanga ang Pilipino o Asyano at ang kanilang tradisyon na dapat natin pahalagahan. Yes, Gasa. Tungkol sa ng kwento na mahal kong Ash. Tungkol ito sa pagpapahalaga at pagpakita ng paghalaga ng mga Pilipino o Asyano na dapat palagin natin ang kultura nila at ang bansa nila sa mundo. So, wala na bang magtatanong? Kundi ako na naman ang magtatanong sa inyo. Una, ano ang moral ng kwento? Yes, Dinoy. Ang natutunan ko sa kwentong ito ay ang pagiging matatag at ang pagiging masipag ni Mary upang manalo sa Miss Universe 2023. Tama yung sagot. Now, sa ikalawa, paano ipinakita ni Mary ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang bansa? Yes, Bernadette. Ipinakita ni Mary ang kanyang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagpapakita ng tradisyon at kultura ng kanyang bansa. Salamat sa inyong sagot, Bernadette. So, ang pinakahuli at simple lang, paano mailalapat ang pagkatuto sa iyong pang-araw-araw na buhay? O sa madaling salita, paano mailalapat ang kwentong ito sa inyong buhay? Yes, Escobar. Mailalapat ko ito sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagmahal sa tradisyon at pagrespeto dito. Salamat sa iyong sagot. Yes, Cody, napakaimahan sa tanong na ito? Opo, sir. Pwede ko pong dagdagan yung sagot ni Liana. Oo po. Go. Magagamit ko ang natutunan sa kwento at ilapat ito sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kultura at pagyakap dito sa pamamagitan ng pagmahal dito. Salamat sa inyong tanong, salamat sa inyong sagot at dito nagtatapos ang video conference na ito. Salamat sa pagkikinig at magandang gabi sa inyo. Thank you, sir. Ay, sir. Man na yun. Wala pong anuman.